Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras at ito inyong lingkod Ado Paglinawan na nagme-welcome sa inyo in behalf of our Secretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Magandang hapon muli sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay naghihirap pa rin dahil sa kabulastugan itong pagpapatakbo ng gobyerno. Lalo na hanggang ngayon hindi pa rin na-address ang kabutihan ng sector ng food security. Taas ng gasolina, taas ng kuryente, kaya dole out na lamang ang pinapairal ng gobyerno para matakpan ang kanilang kawalan ng magandang pagpapalakad. So, alam mo, mga kababayan, sobra ng tagal ng hearing dyan sa Kongreso about congresses at ang tinutukoy itong Pogo. Hindi naman ito lumabas mga issue na ito noong panahon ni President Duterte kasi maayos ang pagpapatakbo ng gobyerno dahil ang purpose naman ng Pogo ay talagang fundraising for the government. There was massive collection of revenues at ang purpose lamang ay papayagan pero hindi apektado ang mga Pilipino dahil ang tumataya hindi naman mga Pilipino. Sa labas naman. Nagkaroon lang ng konting aberya noong pandemic at hindi na nagkaroon ng mga empleyado na Chinese dahil hindi na makarating sa Pilipinas. So, in other words, maayos ang pagpapatakbo. Pero ngayon, imbestiga, pati yung small-time mayor tsaka small-time na babae na sekretarya parang tinutumbok ng gusto, Paring Ado. At alam mo, common sense will dictate that these people are so minor that makakapatayo ba ng building yan? Makakapatayo ba ng negosyo yan ng Pogo kung walang wherewithal, walang kakayahan? Kaya ang explanation lamang dito ay during the time of Marcos, mayroong mga nasa likod diyan na mga opisyal. Because these people cannot do it on their own. Ano masasabi mo, pare? Napakalaki pa niyan . Ako'y nagulat lately. May isang think tank na PhD from China and the US na nagsasabi na during the time of Duterte daw, nilegalize daw ni Duterte ang Pogo. Sabi ko, napakalaking kabalintunan, napakalaking kasinungalingan niya. 2003 pa ho, meron ng Pogo. Legal na ho yan under one operator, Kim Wong. At nagsasublease lang yan ng franchise through the economic zones. Kaso, ito mga economic zones became unwieldy, pati sa mga building, nagkaroon na ng pesa. Kaya nagkalabo-labo na, kaya remember yung airport road sa Parañaque, naging Chinese establishments na. So, what Duterte did when he came into power was to simplify the policy and the system and bring the revenue from the operators to the people. Ang ginawa ho niya, sinentralize niya ang franchising sa PAGCOR. Hindi ho niya nilegalize ang Pogo. Legal na ho ang Pogo. Ang malaking improvement nung panahon ni Duterte, I was still an undersecretary sa Department of Labor, was to establish
reforms. Kasi the Bureau of Immigration then was making so much money. Ha? Parating sila ng parating ng mga Chinese without determining kung ano ba ang trabaho na papasukan. Purpose specific. So, on one occasion, Secretary Bebot Bello, yung head ng immigration at ang Department of Justice at the time, and I think Department of Finance, they came up with a memorandum of agreement that henceforth wala na makakapasok ng Chinese until and after they have been issued a certificate that they are working for Pogo, at saka dapat identified yung kanilang employer. For destination. Now, for other Chinese na papasok, they will not be issued a visa, yung 9G visa, unless and until the Department of Labor issued them a certificate that the kind of work that they are entering into in the Philippines is that work not being contested by Filipino worker. Counterparts. Oo. And this has both raised revenue for the Department of Labor. This has raised revenue for the Department of Finance. In fact, Secretary Dominguez was on top of the situation. And also the Bureau of Immigration. Pero, alam mo, when Marcos came in, it became so topsy-turvy. Tapos, can you imagine, ito si Alice Go, ano bang kakayahan niya na mag-manipulate ng so much gargantuan operation? Itong si, pangalan itong isang babae? Cassandra Ong. How can she... Mga lessors lang yan eh. Pero, they miss the point eh. Ito ba magagagalaw kung hindi mo ito ba kung walang behind the scene na mga politiko, mga public official, mga police diyan, magagagalaw ba yan? Makakakuha ba ng license yan? And what is very important is itong mga buildings na ito at itong mga operation na ito, mayroon yang representative ang PAGCOR that opisina sa loob supervise all this operation. Kaya bakit hindi pinatawag, hindi inimbestigahan ang nila personality eh. They are not investigating the reason behind why these people were able to set up. Di ba? They could not have set up this big operations unless and until someone is behind supporting them. And ito, mayroong sinasabi si Attorney Topacio na ito pala sanction ng gobyerno. Ito, pakinggan natin itong sinasabi ni Topacio na ito pala na-hatch na pala ito prior to the election, and itong mga kinatagurian nilang mga operator, ito si Goo at saka yung mga iba, nagbigay ng sobra-sobrang campaign contributions yan, according to the report. Ito, pakinggan natin kung sino yung mga behind the scene at hindi mapatawag-tawag sa Kongreso dahil they are untouchable. Sacred cows. Sacred cows. Ito yung nagpapairal ng mga illegal dyan. Inilabas ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio ang litratong ito na nakuha lang daw niya sa internet. Makikita rito si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. At katabi ng unang ginang ang naarestong si Cassandra Lee Ong at isa umanong Pogo owner sa Porac, Pampanga. Cassandra Lee Ong
confirms the authenticity of this picture. Sabi niya, ang nakikita nyo rito sa picture na to, talagang nandyan at the same time, at this place, and on that date, with President Marcos and First Lady Lisa Marcos. Dagdag pa ni Topacio, This picture may hold the clue as to why POGO operations, especially illegal POGO, multiplied during the time of President Marcos because they were being aided and abetted by some officials of the present administration. Clear, very clear, as early as 2020, may mga usapan na yan. May mga plano na si Marcos at yung kanyang may bahay na tutungtong sa Malacanang. At may mga promises na yan of large sum of money, ika nga, as contribution that if he wins, then mayroong usapan, Accommodation. ma-accommodate. And true enough, sa panahon ni Marcos in the last 3 years, diyan lang naman tumodo yung husto, yung Banban at saka yung isang sa Pampanga, Porac. Porac. Diyan lang naman tumodo ng gusto. So, Alam mo ba ang inside info ko dyan? Noong panahon ni Marcos, dati kasi walang gulo no? Regulated, no? Sabi mo nga kanina, ang nag-usap, Department of Labor, Finance, at saka Immigration. Alright. Noong panahon ni Marcos, pumasok yung naisa sa nando sa picture si Rainier Chu. Yun ang nag-operate ng Porac. Yung Bangbang, branch lang ng Porac. No? Kaya dyan nagkagulo. What happened was POGO War. Yung Rainier Chu, panahon ni Duterte, wala pa yan. Wala pa yan. Kasi Wala pa ang mga nag-aano dyan, alam ko, marami akong mga kaibigan dito sa Pasay, dito sa Parañaque, dito sa itong Cublandia, nandyan na yan. Wala yung mga pogo pa dyan sa mga probinsya. Yung Porac, yung Bamban, the pogo operations were all in Metro Manila. That's where the biggest chunk of money that goes to the revenue of government in taxes. Pero ito lahat, after nahalal si Marcos, yung Rainier Chu. at saka yung mga katulad niyan, yun ang binigyan nila ng go signal sa mga probinsya. And doon na naghari Doon ang kagulo. But the real thing here, mga kababayan, is the fact that because of the pandemic, wala talagang dumadating na mga trabahante galing sa China. In fact, the early part of the Marcos administration, nagkakagulo kasi nag-aagawan, nagkikidnapan. Kaya sinasabi nila, Bakit kailangan ng trabahante from China? Explain natin. the Pogo kasi is a specialized form of game. Kaya, Mandarin speaking. yes, because hindi naman yan pang-Pilipino Bakit kailangan ng mga Chinese ang mga trabahante? Because they communicate with the outside world. The biggest market of Pogo is China. Maski Because Pogo is banned in China. because Pogo is banned in China, but the Chinese are basically gamblers. Pumupuslit sila. And China has about 2 billion people. Ilang Pogo yung tatayaan mo dyan? So that's the real story. Na kaya talagang they have to import Chinese but because of the pandemic, but they have to perpetuate kasi nakapag-invest na sila sa Pogo. They have to continue the operation.
kung wala kang trabahante, paano mo ilalako yung baccarat or mga operation mo? And it turned out that because of this, may mga pinayagan ang Marcos administration na magtayo ng kung ano-anong mga buildings, mga ano-ano. They cannot maximize their revenues. Kasi kulang sa trabahante. Hindi pa naman marunong ang Pilipino. Nagtitrain pa yung mga taga-Laos, taga-Cambodia. Nagtitrain pa sila paano gumalaw yan. So, they diverted their income into something criminal. White slavery, kung ano-anong mga prostitution dyan sa mga buildings nila. And so-called human trafficking. And the failure, it's not the Duterte administration. The failure lies with the Marcos government in policing these criminal activities. Noong panahon kasi Which ni is Duterte, other than the Pogo. Ay, pinagbintangan lang nila yung Pogo. Which was a very good revenue generation during the time of President Duterte. So yun ang real story behind. Now, why is it proliferating itong mga criminal activities? Dahil the very same people na pinakita ni Perdi Topacio have access to Malacanang. They are untouchable because na-meet nila ni Marcos at yung kanyang may bahay during the time that they were campaigning, at doon po nangyari ang deal. At they are very well protected by the people of this administration. Yun ang totoo. Ay hindi lang, takot lang si Gatchalian, takot lang si Hontiveros, takot lang yung mga members na ipatawag yung real people behind. Kaya, ang kaya lang nila na si Alice Go, Cassandra Ong, na ihaharas. Pero the real people behind, kasi ang dali-dali o kung we're talking of so many buildings, o saan yung pag-aari mo, can you afford to establish those buildings? Sinong nag-finance ng mga buildings? I don't think Cassandra and Alice Go have the funds to finance all kay this. Alice Go lang yung lupa, yung structures hindi kanya yun. Hindi rin siguro yan kanya kasi sinasabi na nga na hindi siya Chinese. Paano siya makapag-ari ng Chinese siya, paano siya makapag-ari ng real estate? Bawal naman magbili ng real estate ang Chinese. That's presuming. But until now, Attorney David, the lawyer of Alice Go, has insisted that they have not proven that she is not a Filipino citizen. Ang akin, Secretary dyan, 8 buwan na yan, anong in aid of what bullshit legislation pa ginagawa? Gas-gas na kayo. So itong mga senador, itong mga congressmen, they are blind. You're looking at the wrong, barking at the wrong tree. And masyado na nilang pinupokus dito sa dalawang babae at saka yung mga karatig na mga pamilya and so forth, without really getting into the real score. Kung sino ba talaga ang behind nito na nagpapa-finance, nagpo-protect, nagbibigay. Tsaka, in the last SONA, anong pinagsasabi ni Marcos? I-abolish niya yung Pogo. Ihinto na niya. Pero ano bang nangyayari? Are people watching? Are people monitoring? Baka dyan ka na matapos. If they are yung mga pumapalakpak doon na kulang na lang masugat yung kamay nila sa palakpak kasi alisin yung Pogo. Sila na nagsasabi na are you monitoring na tinutupad ba ni Marcos yung ano? Kasi
yung kanyang bata na head ng PAGCOR ay gumagalaw na ngayon, nagre-register ng mga operation na binago na yung pangalan ng Pogo. Pigo. Ha? IGL. IGL o IGL. Ano na. O, ang balita ko pa, yung IGL daw, Tapos puro labas sa ads. dahil walang mga Chinese na dumarating, parang nagiging, pare? Wala na lagay. Parang nagiging online sabong kasi pati Pilipino ngayon, papayagan ng tumaya. Which is the very purpose why Duterte stopped. At yan, naglalabasan yung mga billboards on pagtaya sa mga kasino. Ayan. Yan. Yan ang Yan ang bantayan yung nyo. IGL na yan, hindi yan naka-focus doon sa outside the country. Na yun lang ang pwede. Ngayon, pati Pilipino mo. Kasi online yan, that is in replacement of online sabong. Pero, siyempre, malaking pera yan ang pumapasok ngayon sa mga bulsa dyan, sa mga vultures dyan sa gobyerno natin. Yun po ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Ako'y nagtataka na hindi alam ng Senate at House of Representatives kung sino mga aninong gumagalaw dyan. At hindi pinapatawag. pinapatawag. Nakapokus kay Alice Go, pati yung pag doon, tapos may pumasok na ng maslog, tapos si Duterte na naman ang ilalabas. Pero, si Atty. Ferdinand Topacio, alam niya. Alam niya. He knows. Yes. Ayan. So, yun po ang mga kabulastugan na nangyayari. Dahil may dalawang ibon. Dalawang bangaging, mga Bangag bangaging, na lovebirds. may dalawang bangaging na kumukurakot dyan sa mga Chinese na yan. So, yun po ang totoo. Okay, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Mag-subscribe na sa aking YouTube channel at Ado Paglinawan.